gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa wakas, natuldukan na ang 2 linggong kalituhan sa kung alin ang tunay na mayorya sa pinatawag na special session sa Senado ng Pangulo ngayong araw. Noong unay bitin pa ang bilang ng mga senador hanggang dumating si Senador Joel Villanueva at nakiboto sa pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, nahalal nga pong Senate President itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos nga po silang makabuo ng 13 senators. At ang pinakabago pong nadagdag dyan ay si Senador Joel Villanueva. Maagang nag-inspeksyon para sa seguridad sa loob ng Senado bago magsimula ang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Marcos. May mga K9 units na nagsagawa ng sweeping sa loob ng session hall. Alas 9 ng umaga, dumating ang majority senators sa special session. Sina Senador Sherwin Gatchalian at 11 iba pang senador na kaalyado niya. Maya-maya pa, dumating si Senador Joel Villanueva na nauna nang nasabi noong weekend na dadalo sa special session. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Pero bukod sa kanila, wala nang ibang senador na dumating. Kaya bakante ang upuan na para dapat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahil 13 na ang mga senador, may sapat na bilang para maghalal ng Senate President. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Nanumpa si Gatchalian kay Soto na isang dating Senate President. Umakyat din sa podium ang iba pang dating Senate President na sina Senator Chis Escudero at Juan Miguel Zubiri. Sinaksihan naman ng ina at pamangkin ni Gatchalian ang kanyang oath-taking. Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at sa tiwala na ibinigay nila sa atin. At kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho. Sumunod na nanumpa bilang Majority Leader si Zubiri. Si Soto naman ang pumalit kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Senior Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa kanyang naging desisyon na umanib sa mayorya, Work. Sir, kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Ano nagpa-convince sa'yo, sir? How are you with Senator Alan, sir? We're brothers at the end of the day. aminado sina Senador J.V. Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Wala umanong kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Matatanda ang isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions, none whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate. Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap din madalas. In fairness, to be fair, walang sinasabing may concession, maleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. Kasunod dito ang paghahalal ng chairman at iba pang komposisyon ng mga komite sa Senado. Ang Senate Blue Ribbon Committee na dumidinig sa flood control mess na natili sa chairman nitong si Senador Erwin Tulfo. Lahat ng miyembro ng mayorya naging miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, maliban na lang si Senador Chis Escudero. Pahayag na siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Migs na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee?
Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Kasunod nito, tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Adopted ang resolution para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Si Villanueva ang naghain nito na sinuportahan naman ng ibang senador. Nagpasa rin ng resolusyon na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responders sa Mindanao Quake. May mga panukalang batas din ang approved on second at third reading, kabilang na ang declaring waling-waling as national orchid, granting Philippine citizenship sa 2 atleta, Magna Carta on Health Workers, Agricultural Cooperatives Act at iba pa. Kasunod nito, nagsuspindi sila ng sesyon para bigyang daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Bago pa man magsimula ang CA, nagdatingan ang ilang minority senators na sina Senador Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bongo, Amy Marcos na mga miyembro ng CA. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Villanueva na malapitan ang mga dati niyang kasamahan. Maging si Gatchalian agad na lumapit sa minority senators. Ito na nga kaya ang simula ng paghilom ng sugat na sanhi ng sigalot sa liderato ng Senado. We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, but this is a Senate composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, especially in the minority. Emil, sa sesyon nga ngayong hapon ay tumayo itong si Senadora Loren Legarda at sinabi niya na tatayong minority leader itong si Senador Alan Peter Cayetano. Pero pinanghahawakan pa rin nila, Emil, yung kanilang kaso sa Korte Suprema dahil sabi niya yung pagdalo nila sa sesyon ngayong hapon ay without prejudice doon sa kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. Sa ngayon, Emil, ay tapos na po ang special session dito sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Wala man sa mismong sesyon ay dumalo naman at nakihalo-bilo pa sa mayorya ang minority senators sa pagdinig ng Commission on Appointments. Maliban na lang kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na absent din dyan. Sinuko na niya ang liderato bago pa ang sesyon. Nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Mel, si Senador Joel Villanueva ang pang-13 senador na sumali sa mayorya. Sa kanyang paglipat, aminado yung mga senador sa minority, tapos na ang boxing at tanggap na nila ang pagbabago ng liderato sa Senado. Bago pa man magsimula ang special session ng Senado, tila sumuko na si Senador Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate President. Matapos ang kanyang pakipag-usap kay Senador Joel Villanueva, aminado siyang may numero na ang kabilang grupo para maghalal ng bagong Senate President. Hindi raw niya ito hahadlangan. Sa isang kasamahan niya na hindi niya pinangalanan na tila wala umanong naging choice kundi tanggapin ang sitwasyon. Wala siyang sama ng loob dito. Kitaan niya ang mga pressure dito at naiintindihan niya ito. Sabi pa ni Cayetano, may mas malalalim pa raw siyang pinag-aalala. Ito raw ang kamay na nang himasok umano sa pagpili ng bagong leader ng Senado. Pinasaringan niya ang Malacanang at sinabing ang independence ng Senado ay hindi para ibigay o bawiin ng ehekutibo. Ito ay protektado ng konstitusyon. Kapag nakialam ang Malacanang sa isang co-equal branch, pinahihina nito ang bagay na pumipigil para maipon ang kapangyarihan sa iisang lugar. So muna pakikialam kung sino ang namumuno sa kapantay nitong sangay ng gobyerno. Magiging president daw ito na ang liderato ng Senado ay maaaring pagdesisyonan sa labas nito. Ang tanong kung sino ang tumalon ng bakod, sinagot agad sa pagdating ni Senador Joel Villanueva. Sir, what made you decide? What made you decide to transfer, sir? Let's work. Walang taga-minorya ang nasa loob ng sesyon nang ihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President at iba pang chairman ng mga komite. The mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning. So hindi talagang... I hope they will catch up this afternoon. Ang mga ilang taga-minorya nagpakita na pagsapit ng pagdinig ng Commission on Appointments para sa promotion ng ilang magre-retirong general. Ma'am, comment lang. Nagbago na yung 13 na sila. Okay. Okay lang sa inyo lang yan? Na sila na yung majority? Okay, oo.
You're ready to cooperate? Yes, of course. Si Senador Loren Legarda binati ang mga bagong leader ng Senado. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Pati si Senador Tito Soto napapalit kay Legarda bilang Senate Pro Tempore at nakatampuhan ito nang lumipat si Legarda sa Cayetano Block. Congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Diba? Siya na ang pro temp. And willingly, happily, I've relinquished because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend. Si Senador Pia Cayetano hindi nagustuhan ang tanong kung handa ba silang magtrabaho na. Matagal na, ano bang tanong yun? Kami pa ni Loren tinanong nyo. Lagi naman kaming ready to work. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Sa pagdinig ng CA, nagbatian ang mga nasa magkabilang kampo tulad ni Soto at Marcoleta. This is the constitutional duty. Si Villanueva, bihirang makihalubilo. Walang ibang bukang bibig na dahilan ng paglipat kundi ang pagtatrabaho. Trabaho na tayo, trabaho. Was it a hard choice or para ba? May ilang minority senators na nagpakuha ng litrato. Full support naman kay Sherwin. We're ready to work. 13 na sila eh. Ayon sa ilang senador, sa minorya handa nilang suportahan ang liderato ng Senado sa mga dapat itong gawin tulad ng impeachment trial. Para kay Gatchalian, nais niya na magtagal ang ganitong kooperasyon ng mga senador. Hoping for the best for our country. Ito naman talaga yung normal programming, mga bills. It may seem boring, pero yan ang trabaho talaga natin. Mel, kanina bago mag-adjourn ng sesyon ay nagkaroon ng talumpati itong si Senate President Sherwin Gatchalian at hinikayat niya ang kanyang mga kapwa-senador na magpatuloy at magtuloy-tuloy sa trabaho. At yun din daw ang pangako nila sa mga Pilipino, isang Senado na nagtatrabaho. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mga kapuso, hindi aksidente ang pagkamatay ni na Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan po ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na patuloy pang kumakalap ng iba't ibang testimonya sa nangyaring trahedya sa training sa Aurora. Inamong din nila ang nagbitiw na si Coach Tab Baldwin. Nakarapi ang investigasyon. Nakatutok si Marisol Abduraman. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Para sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG, hindi aksidente ang pagkamatay ng Ateneo basketball team players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa kanilang investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat. May 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman umano sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat ng mga oras na yon. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training? Kasi uneven po ang ang shoreline doon sa water. Dagdag pa ng CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya sa nasabing bootcamp. You are confirming that na 4 nga po ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced na makainom ng water, including a foreigner one. Kinakalap pa rin ang testimonya ng lahat ng nasa lugar nang mangyari ang trahedya. Because there are allegations that crop up na Adili was still has a pulse when he was taken out of the water. Sa ngayon, 48 na ang ipinasabina ng CIDG. Kabilang sa mga ipinatawa ngayong araw ang mga player ng team. Pero 7 lang sa kanilang dumating, kasama ang kanilang mga abogado. Kinuhanan sila ng mga pahayag sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame. Muli namang ipinasabina o ipinatawag si Coach Tab Baldwin na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Man up, be man enough to face the
the investigation para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the yung battle cry of Bebab, band of brother, if you're a brother, diba, hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice. Inisyahan na si Baldwin ang Immigration Lookout Bulletin Order. Gayun din sina Ateneo Team Manager Christopher Epo Quimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Rinaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ibig sabihin, kailangang alertuhin ng immigration ng mga otoridad kung mag-a-abroad sila, bagaman di otomatikong pipigilang lumabas ng bansa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kaugnay naman sa naunang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa team building sa Aurora. Sabi ng Ateneo de Manila University, irereserba nila ang mga partikular nilang komento at paglilinaw kaugnay dyan bilang respeto sa proseso at sa mga pinasumpina. Dagdag nito, makikipagtulungan ang Ateneo sa mga otoridad. Hindi under attack ang Senado noong May 13. Taliwasa ay giniit ni Nooy Senate President Alan Peter Cayetano. Batay yan sa investigasyon ng Department of Justice na sumisilip ngayon sa anggulong planado ang gulo. Kung bakit? Sa pagtutok ni Darlene Kai. Batay sa initial findings ng panel of prosecutors ng Department of Justice, hindi under attack ang Senado nang magkagulo doon noong May 13 kaya hindi makatuwiran ang mga ginawa ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Ang tanong ni Justice Secretary Frederick Vida, planado ba ang mga aksyon para mapigilan ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Nilagay siya sa protective custody. Ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack? Yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado? Diba? Lahat ito. Lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice. Inaalam ngayon ng DOJ kung sino-sino ang mga taong nagsabwatan at nagtulungan para patakasin si De La Rosa. Matapos umamin ni Senator Robin Padilla na kasama niya si De La Rosa paalis ng Senado, naghain ang PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Pero sabi ni Vida, ibinalik nila sa CIDG ang reklamo para sa karagdagang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida ay hindi raw sila pinahintulutan noon ng Senado na mag-inspeksyon sa Senate premises. Pero ngayong bago na ang liderato ng Senado ay magbibigay raw ng panibagong request ng DOJ. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nasa Russia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang summit kung saan inaasahang makakapulong niya si Russian President Vladimir Putin. Posibleng pag-usapan ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa food at energy security, lalo't nagkatensyon sa Middle East. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pagkalapag pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos bago mag-alas 8 ng umaga, oras dito sa Kazan, may literal na patikim na sa kanya ng kultura ng Republic of Tatarstan na sakop ng Russian Federation. Binigyan siya ng chak-chak na traditional sweet ng Republika ng mismong pinuno nito, bukod pa sa bread and salt. Narito ang Pangulo sa kabisera ng Tatarstan bilang co-chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit kasama ni Russian President Vladimir Putin. Pilipinas kasi ang chair ng ASEAN ngayong 2026. Sa summit ay ire-review ng ASEAN at Russia ang itinakbo ng 35 taon itong relasyon at kung paano pa pagtitibayin ito sa larangan ng energy at food security, trade and investment at iba pa. As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia
and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity. The leaders will adopt the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030. They will also have a Kazan declaration, and there will be specific agreements on a joint declaration on energy cooperation, as well as a joint declaration on cultural cooperation. Mamaya nakatakda rin magpulong sina Pangulong Marcos at President Putin tungkol sa 50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Russia, pati na rin sa posibleng pagpapaigting ng kooperasyon sa food security at energy security, lalo pat apektado ang Pilipinas sa giyera sa Middle East. Russia ang pangalawang pinakamalaking producer ng natural gas sa mundo, sunod sa Amerika, ayon sa International Energy Agency, base sa pananaliksik ng GMA News Research. Ito rin ang may pinakamalaking gas reserve sa mundo at ang pinakamalaking gas exporter. Hindi masabi ng DFA kung pag-uusapan sa summit ang Russia-Ukraine war, pero siguradong walang ilalabas na outcome document tungkol dito. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang MRT-3 at maintenance service provider nito kasunod ng nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Bukod kasi sa limitadong biyahe kaninang umaga, may mga pasahero pang naglakad sa Riles. Nakatutok si James Agustin. Biglang huminto ang isang tren ng MRT-3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations kaninang umaga. Ang mga pasahero nito inabisuhan na bumaba. Napilitan silang maglakad sa Riles para makarating sa platform ng Guadalupe Station. May mga ilang pasahero na tumilapon kasi na sobrang lakas ng paghinto, sobrang lakas ng biglang pag-brake. 40 minutes kami nasa loob ng tren na naghihintay. Dahil sa aberya, nagpatupad ng limitadong operasyon ng pamunuan ng MRT-3 mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard stations, northbound at southbound bandang alas 5:50 ng umaga. Ang dahilan, technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Nagkaroon daw ng problema ang isa nitong tren na hindi pa tinukoy ang sanhi. Rush hour pa man din kaya naipon ng mga pasahero sa Shaw Boulevard station. Sa EDSA sa Pasay, pila rin ng mga pasahero sa carousel bus dahil wala silang ibang masakyan. Sa Quezon Avenue station ng MRT-3, papasok pa lang ang mga pasahero ay inaabisuhan na ng staff na limitado ang operasyon. Hindi mo na ako tutuloy siguro, sir. Kasi alas 7 po yung ano ko po eh. Pasok ko po ngayon. Baka hindi na po ako makakapasok po ng site po namin. Di ko alam kung anong problema, bakit Shaw Boulevard lang eh. Pero siguro magkakarousel na lang ako. Ang laking hassle na hanggang Shaw lang yung biyahe. Pero wala, these things happen. Ang gagawin natin? Bago mag-alas 7 ng umaga na magbalik sa normal ang operasyon ng buong linya ng MRT-3, humingi ng paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng MRT-3 sa mga naabalang pasahero. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng paumanhin ang maintenance service provider ng MRT-3 na Sumitomo Corporation at technical partner nitong TES Philippines Incorporated sa sulat nila sa DOTR. Sinabi nilang nag-iimbestiga na sila para maiwasang maulit ang nangyaring aberya. Nagpapatupad ngayon ang libreng sakay sa MRT-3. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Hindi napigilang maging emosyonal ng Sex Bomb Girls nang sabayan din sila sa pagsayaw ng libo-libong pinalaki ng Sex Bomb sa California. Ang kanilang concert sa Amerika, ichichika ni Athena Imperial. Literal na sumayaw sumunod sa Sex Bomb dancers ang Pinoy sa abroad na nanood ng concert ng grupo. Todo laban at bawal silang bumawi ng energy. Kaya naman memorable ang concert sa California para sa OG girl group ng Pinas. Lahat sila sabay-sabay na sumasayaw at kumakanta talaga from the very start ng concert hanggang huli. Alam nila lahat ng kanta ng Sex Bomb. So, wala parang kami din parang naglalaro na lang din. Kwento ni Rochelle, hindi nila mapigilang maging emosyonal sa stage kaharap ang libo-libong pinalaki ng Sex Bomb. May fans pa pala kami, parang ganun. And yun yung laging nakaka-overwhelm. Maliit o malaking venue,
pag sabay-sabay mo naririnig na parang national anthem yung kanta namin, talagang nakakaiyak. Busy man sa concert, they see to it na nakakapagsingit na sila ngayon ng bakasyon sa kanilang out of the country and out of town performances. Noong kabataan naman namin, hindi naman kami nakalabas ng ganun. Kasi karamihan dati, pagdating namin sa isang lugar, madilim na, sasayaw ka, tas uwi ka na. So hindi namin siya na-enjoy ng katulad ngayon. Bukod sa sunod-sunod na shows, mapapalaban uli si Rochelle sa pangmalakasang pag-arte soon. Cast siya sa isang pelikula na ipalalabas ngayong taon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening!